Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa publiko ngayong araw. Usap-usapan ngayon sa social media ang di umano'y pagkakakulong ni First Lady Lizata Nasmags. Ayon sa isang viral na video, si Cathy Binag umano ang nagsiwalat ng isang umano'y malaking lihim na magdidiin umano sa First Lady sa isang controversial na kaso. Sa video, sinabi ni Cathy Binag na may mga dokumento at ebidensyang magpapatunay sa di umano'y iligal na mga transaksyon na kinakasangkutan ni Ginang Marcos. Hindi pa malinaw kung anong klaseng kaso ang posibleng kaharapin ng unang ginang, pero mabilis itong kumalat online at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Samantala, nananatiling tahimik si Senadora Amy Marcos sa gitna ng kontrobersiyang ito. Ayon sa ilang netizens, sila wala itong interes o pakialam sa lumalalang isyu na kinakaharap ng kanyang hipag. Ilan naman ang nagsasabing taktika lamang ito upang wag nang palakahin ang gulo sa pamilya Marcos. Hanggang sa ngayon ay wala pong opisyal na pahayag mula kay Lizata Nasmags o sa Malacanang ukol sa isyung ito. Mananatiling nakatutok sa aming mga susunod na ulat para sa pinakabagong impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pagkakatiwalaan. Mantaking yun, nung nanalo na, nanahimik na. Walang yan, di ba, nung panahon ng eleksyon, ang daldal niya. Lahat na lang alam niya. Lahat na lang kailangan mapag-usapan. Lahat na lang bibirahin niya. Pagka panalo niya, ayun. Yung committee report, mapanggang sa ngayon, hindi pa rin na-publish. O siguro para pampalubag ng loob, official niya nang dinala diyan sa, ang tawag dito, diyan sa The Hague, yung mga dokumento siguro na inahanap nitong si Atty. Kaufman. Ayun na nga mga kababayan, bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Rekta ho tayo kaagad dito sa nangyaring talakayan dyan sa programa ng mga banatero sa SMNI, at ang kasama ho nila dito si Miss Cathy Binag. Napakalupit ho mga kababayan. Itong mga connection kasi nitong alin na to, marami ho siya niyan di ba? Marami ho siyang, pagka merong mainit na issue, meron na kaagad ho siyang insider sa Malacanang, ika nga. Marami ho siyang kaibigan, mga politiko, kaya marami ho siyang nalalaman sa totoo lang. Ito na, rekta na ho muna tayo dito sa naging report ng ASPN kaugnay dyan sa pagkakagurgur na yan, itong si Paulo Tantoco. Ito na lang, simple lang naman yan, anti-clear, para hindi ho kayo nasusunog sa social media. Kung meron ho kayong nalalaman, kung yung totoong sinasabi nyo sa amin, peke yung binabasa namin sa social media, labasan nyo ho kami, yung totoo. Hindi yung sasabihin nyo, ano yan, altered yan, dinagdagan yan, kung ano-anong ginawa dyan sa police report na yan, ilabas nyo ho sa amin yung tama. Ilabas nyo ho sa amin yung totoo. Hindi yung sasabihin nyo lang na fake yan tapos wala naman kayong ipapakita. Nagmumukha lang ho kayong anga sa social media. Eto na ho mga kababayan, sa ASPN na ho tayo. Inilabas na ng coroner's office ng Los Angeles yung sanhipo ng pagkamatay. Yung cause of death nung Air, no? Yung Rustans Air, isa dun sa mga mataas na opisyal ng Paulo Tantoco. So ito nga, no, kahapon tumangging magkomento si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez. Siya po yung pumalit kay PCO Chief J. Ruiz, no? Bagong appointed lang po ito, bagong talaga. Tungkol po dun sa lumabas na ulat na may kinalaman daw po na ang cause of death is cocaine overdose. No, sumobra po sa cocaine. Yan daw po ang sanhi ng pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Napatay po si Tantoco March 8 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, Los Angeles, California. Doon kasi yung venue din, no? Nung Manila International Film Festival o MIFF. Bahagi siya ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. At ang misis niya, actually, Deputy Social Secretary. Yun yung may handle ng appointments, di ba? Pag sinabing Social Secretary sa palasyo. So yung misis po nitong si Tantoco, Deputy Social Secretary po ng ating Deputy Social Secretary. Ang asawa mo, Deputy
social secretary tapos hindi ka kasama sa official entourage. Palakpakan ho natin ang kasinungalingan ng mga tauhan nitong si Lisa Araneta Marcos diyan sa Malacanang. Palakpakan ho natin sila. Pantagay mo, social secretary, kung ano man yung pinangahawakan ng asawa nitong si Toko. Anak ng Toko, ang taas ng pwesto sa pamahalaan ng asawa mo tapos hindi ka kasama sa official entourage. Hindi naman ata pwede yun. First Lady. Yun po ang connect. Ayaw pong magkomento ng Malacanang tungkol buti sa lumabas na ulat na ito. Naging mainit pa ang World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro dahil sa pagkakasangkot kay First Lady Lisa sa pagkamatay ni Tantoco. Nako, So you can actually explain her presence, di ba? Kasi nga, MIFF. MIFF, tapos staff niya yung misis ni, Oo, ni Paulo. ni Tantoco. ay nako, madam, pero hindi ho daw siya official entourage. Maliwanag ho yun ha, staff ng kung sino man yung asawa ni Tantoco. Kaya nandiyan siya. Mataas ang pwesto sa administrasyon ni Marcos Jr., yung asawa ni Tantoco. Pero hindi siya kasama sa official entourage. Kaya nga sinasabi natin dito, paano pagka lumabas yung listahan ng official entourage nitong si Lisa Araneta Marcos, di yari na naman. Kaya na naman itong si Auntie Claire. Sa lalong madaling panahon maglalabasan ng mga dokumento na yan. Malay natin, bukas makalawa magsagawa ng hearing sa Senado, sa House. Huwag na ho kayong umasa, mga merong mga sinto-sinto yung wala ho tayong aasahan doon. Sa Senado, magsagawa sila ng abangan lang ho natin mga kababayan. At makalipas ang 4 na buwan, buhay na naman ang usapin dahil nga sa linabas na report nung coroner. Nito lang nakalipas na linggo, kumalat sa social media ang nasa website umano ng County of Los Angeles Medical Examiner. May case number 2025-04377 na paggamit nga umano cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco. Nakalagay rin sa medical examiner's report na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Ganon? Nako, open ang status ng kaso ni Tantoco. Baka kaya ayaw isama sa Jamaica itong si Lisa kasi open pa yung kaso ni Tantoco. Naku, yari tayo dyan. Tama yan, First Lady. Wag ho muna kayong pumunta sa Amerika, okay? Wag ho muna kayong pumunta sa Amerika. Kasi yung event na inorganisa nyo, yung film fest visit na film fest na yan dyan sa Estados Unidos, na wala naman pakinabang ang sambayan ng Pilipino, ha? Film fest pa kayo gagawin ng mga Amerikano pupunta ng Pilipinas para manood ng pelikula. Mga kapritsyo nyo, diyan yung padadaling pagpupulburo nyo, di ba? Huwag muna kayo magpunta sa Jamaica. Naku, Pilipinas Bukas pa? kayo dyan. So sa pagbisita na ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang, natanong siya tungkol sa issue na ito at diniin ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipapagpatuloy niya ang paglaban. Pakinggan na lang po natin pahayag ni Secretary Gomez. Hindi, napakinggan na natin yan eh. Napakinggan na natin yan. Ang gawin natin, ilagay na lang natin dito si Aimee. Kasi sa kanya iikot ang mundo natin dito sa video na to eh. Kasi itong si Ma'am Kat TV, merong hamon sa mga Aimenatics. Yung tipong lahat, Aimee, puro na lang Aimee. Ito na, balagbagan na. Hindi naman, di ba? Alam mo, ganito lang yan, Aling Claire. ano, Lalo mo ano? pinahamak yung sarili mo sa Oh. katangahan mo. Bakit Pasensya ka naman? na, ha? Kasi una, sabi mo sa hapon yung event, kailan nangyari? Umaga, tanghali. Nako. Tanong, yung tanghali ba na yon, pwede siyang nandun siya nung umaga? Yes or no? Pwede. Hindi natin Maraming sinasabi, natin. we're not confirming na nandun siya. Pero posible ba na nandun siya nung umaga? Posible. Hapon yung event eh. Oh, so, kung ako nasa korte, alam mo tatawag ko sa'yo, objection, Your Honor. Irrelevant. Irrelevant yung dahilan na ibinigay mo. Kasi morning, yung namatay morning, 11.
tinawagan yung police, alas 12, pronounced dead. Oo. Anong oras yung sinasabi niyang event? Hapon Hapon. pa eh. So, Hapon pa. what's the Pero, reason behind that? Second, yung hotel na sinasabi niya, wala namang sinasabi sila Bobby Tiglao that they are in the same hotel. Yes. So, ibig sabihin, hindi ba posible na nandun ka sa hotel na yan, pinuntahan kita? pwede. Yes. So again, your argument, objection, Your Honor, irrelevant. So lahat ng sinasabi mo, lalong pinahamak mo yung sarili mo at yung Malacanang. Sana nag-shut up ka na lang. Pero banat ba, umaga ni report. Tapos merong concert sila sa hapon. Ngayon? Nakakapag-party pa. Nakukuha mo pang magsaya. Na At ito meron ba kang matindi? kasamahan na namatay. Hindi ba? And Si Torre nga may 5 minutes eh. Sa tingin ninyo, ang pulis sa Amerika hindi kaya yon. Kaya yun. Kaya yun. O, di ba Makinari kaya sila doon. mabilisan? So tapos kagad yung eksena na yan, hapon. Wala na yan. Sa rin ang galing sa bibig niya. May security na galing sa pulis sa Amerika. Sa tingin mo kung ikaw ay VVIP, Yeah. hindi ka aalisin doon sa senaryo na yon? Correct. Ako, eto. O sige, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Sagutin mo, Auntie Claire, bakit umabot pa ng 7 oras bago nila i-report yung pangyayari? 'Di ba? Bakit naghintay ka pa ng 7 oras bago nila ito pakuha or i-report? What Yari ka if dyan, in that ante. 7 hours may posibilidad pang mabuhay yung tao? Correct. Yan ba ay gawain ng matinong tao? Yan ba ay gawain ng kaibigan? Yan ba ay gawain ng asawa ng presidente ng ating bansa? At dagdagan ko yan, na-delay siya ng 7 hours bago Yeah. ni-report. Pati si Claire, na-delay naglabas. Wala yang kahapon eh. Wala, oo. Di ba? Wala Wala nga ka, po yan. Claire. Kasi kung alam mo, umugong ito during the weekend eh. Correct. First thing in the morning ng Monday, dapat meron ka na. Nagplano na sila, palpak pa rin. Ano yan? Oo nga, ang matindi nga niya, nilinis nagplano, niyo muna? mali pa ang sagot nila. Di ba? Hindi, baka kasi confident siya kanina na sinasabi niya na kahit tanong nyo pa sa Beverly Hills Police Department, hindi natin alam, baka naglinis muna sila doon para pag bitaw niya ngayon, may nakausap na doon. Hindi natin alam. Sandali, so ibig mo bang sabihin, kinakampihan ng Amerika si Marcos? Possible ba? Posible. Tandaan ninyo. Kailangan nilang EDCA rito. Una-una, kailangan nyo, tandaan ninyo, nasa gera ang Amerika. Yeah. And they need us. Diba? Para yung station ng base. Paano hindi ko sinasabing ganito ang nangyari. Paano kung i-deal ni Marcos na, okay, sige, ilabas nyo lahat yung mga yan, tanggal ang EDCAS dito. Malaking kawalan, pera, ubos. Bakit? Mahirapan yung base eh. Kung galing ang Amerika, hindi dadaan dito. Kung gagaling sa South Korea, di ba nandun ang base at saka sa Hawaii? Yes. So talagang they need us more than we need them. Well, alam mo, total, si Senator Amy Marcos, Yon. okay, nanawagan siya na sabi niya na imbestigahan or mag-explain. Manawagan ka sa mga Iminatics. Oo, nananawagan Yan, ako sa mga manawagan. Iminatics. Yan. Kumbinsin niyo rin si Senator Amy Marcos na siya, imbes na manawagan siya sa Malacanang, na mag-explain or, na sagutin ang mga katanungan ng mamamayang Pilipino, ang gawin na lang niya bilang senator ay sumulat siya sa Beverly Hills Police, mag-request siya ng report kasi kaya niya kung gawin yan. Rather than, alam naman natin na hindi naman magsasabi ng totoo ang Malacanang. And tinatry nga nilang wag pag-usapan at tinatry nilang pagtakpan to for the longest time. Ang nakakatawa dito, Para sa mga Iminatics ha, mga Iminatics. Shout out sa lahat ng Iminatics. Senator, hindi na, wag na, sige, ako na lang, kaya ko naman. Wag na kayo. Sen Aimee, mag-request kayo. Pagkatapos yung dinala yung committee report dyan kay Attorney Kaufman, ang daming yung problema, madam. Pamilya nyo na naman ang nasa gitna dito sa skandalo na to. Pabira, pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag na pamilya, ito talaga aabutan mo, di ba? Ang hirap ilagan ng kamandag nitong mga nitong mga walang yang to. Di ba? Tuloy natin. Ito si Boss Dada. Boss Dada, mamalupit yan. Idol ko yan eh.
ika nga, pagka bumalagbag yan, ni pulidong-pulido, hindi tayo ano yan. Yan talaga isa sa mga pinapanood ko sa mga batetero, sa totoo lang. Yung style niya talagang napaka-authentic, ika nga, pagka, hindi siya, may effect siya, hindi siya tumatawa, pero yung mga birada niya, doon ka matatawa Di ba yung mga, wala siyang effects, pero yung punchline na talagang matatawa ka, magaling. Magaling. Subaybayan niyo yan, Boss Dada. Boss Dada, i-follow nyo. Yung mga nakasubscribe kay PH, puntaw kayo dyan. Magaling yung ano na yan. Sa lahat ng banateros, isa yan talaga sa mga pinapanood natin niya si Boss Dada. Parang sila pa yung biktima. Oo nga. No? Parang pinalalabas pa nito ni Claire Castro na sila yung inaatake. Una sa lahat, lumabas na to nun. Hindi naman to masyadong umingay, although marami ring nag-pick up nito, pero katulad natin, mga banateros, nung una tong lumabas, hindi namin kasi ito pinick up. Kasi nga, hindi kami basta-basta magta-topic ng hindi nilalabas ng mainstream Yes. media. Yes. But since mainstream media naglabas, bilyonaryo, member pa nga yan ng Malacanang Press Corps. So, kino-consider ito as a mainstream media even ng Malacanang ang nag-report nito. At saka wala naman silang sinabi sa report na siguradong-sigurado Lahat naman yan, Kinuha lang nila. di umano. Kasi nga may lumabas na balita, so pinick up lang din nila yung balita. Ang pwede mo lang naman kasing gawin is pabulaanan mo ito Yes. Pag sinabi mong peke yung dokumentong kumakalat, dapat may pinapakita kang dokumento na tama. Agree. So nasaan yung dokumentong tama? Yun yung gusto nating malaman. Tayo lahat dito nagtatanong lang. Kasi nga, balita yan na nag-circulate over the weekend. Correct. So, tayo bilang mga Pilipino, nai-involve yung ating mga diplomats sa mga nangyayaring ganyan. Ang pangit kasi drugs Totoo. Hindi ba? Amantakin mo, Nakakaya. si Pangulong Duterte na lumalaban sa droga. Kaya si ano na lang, si Amy, papulburon test din natin. Amy Marcos, magpapulburon test ka rin. Ako, talaga ako, nasususpecha na ako sa'yo Yung tipong, yung pakiramdam ko talagang parang, iba ka Di ba? Mantakin mo, nagsusumigaw ng mga ebidensya, pero ang binabanatan mo, yung hipag mo, yung kung sino-sino. Pero yung natural, kung yung hihipag mo, pinaghihinalaang nagpupulburon, alangan naman yung kapatid mo, hindi siya naggaganon. Kung binabanatan mo si Lisa, banatan mo na rin kapatid mo. Sulitin na natin, Amy. Para talagang solido yung pagiging Iminatics ng mga, di ba, yung mga taga-suporta mo. Para talaga solido, pati na si Marcos Jr., banatan mo. Hindi lang yan si Coca, kasi yung si Coca, wala namang kwenta yan Meron siguro siyang kwenta habang presidente asawa niya, pero pagka wala namang naniniwala dyan Kontrabida pagbumuka. Nako, pagising mo ng umaga, nakahiga ka, pagbukas ng mata mo, makita mo yung si Coca, sa tingin ko, mapapalundag ako sa Di ba? Naknanto ka, nakakatakot, mukhang mangkukulam. Mukha, hindi ko sinabi. Droga, na lumaban sa droga, nakakulong ngayon. Tapos parang lumalabas, ayon dito, yung mga nasa kapangyarihan, involved pa sa droga, tapos nasa laya sila. Hindi ba? Yun yung isang nakakalungkot dito So, hindi kayo biktima. Hindi ba? At kung sakaling biktima man kayo ng fake news katulad ng sinasabi ninyo, kailangan maglabas kayo ng marami pang ebidensya para mapabulaanan ito. Kasi kami, gusto namin na hindi ma-involve yung First Lady dito. Nakakahiya sa ibang bansa. Kasi hindi lang ito mapapag-usapan sa Amerika At saka dito, mapapag-usapan to sa buong mundo. Para tayong bansa ng hadik, no? First time ito, partner, na ang isang First Lady ng isang bansa na involved sa Yes. death and drugs. Yeah. Mabigat ito. So, hindi kayo biktima At dito. saka dito the way she answers yung mga question, napaka-ad hominem niya. Hindi niya sinasagot ng direkta. Yeah. Ang lagi niya sinasabi, nini-name call niya yung mga journalist, pretending to be journalist. Oo. Diba? Lagi niya nini-name call. Instead of directly answering, may nilabas na dokumento. Di sana nilabas niya yung totoong dokumento. Agree. Kung yun ang sinasabi niya, may totoo, fake yun. Yes. Di ba? I mean, Mayroon bang kapangyarihan ng Malacanang to request for that report? Kasi
na babadlight sila, di ba? Of course. Gobyerno yan. And ako rin, yung sa akin, meron ding ibang opisyales. Di ba, na government official na doon. It's time for you to speak up also. And yun nga, alam mo, ang dami-dami May media kasing, pa. Yes, ang dami kasing comments, ang daming, alam mo yung mga kanya-kanyang espekulasyon. The best way for you guys to do a hair follicle test. Done deal. Wala nang paikot-ikot, wala nang mahabang usapan. If you're not guilty of anything, why not do it? It's been like, Yan. ang tagal na nito eh. So, hindi natapos-tapos. Bakit ayaw niyong gawin? Tsaka Bakit para sa ayaw akin, nyo? pambabastos tong ginawa ni BBM. Alam kung bakit? Yung ganito kalaking issue na may namatay kasama ng asawa ng presidente, asawa mo, dapat hindi mo inasa kay Claire. Ikaw mismo, BBM, ang mag-explain. Ikaw ang magpa-press con ka, sumagot ka sa media. Hindi Or pwedeng asawa laging mismo. O yung asawa. Saka imagine, i-deny pa nila yung asawa ni Tantoko, mataas ang katungkulan sa administrasyon, tapos sasabihin nila hindi kasama sa official entourage. Yan si Paulo Tantoko. Ang labo naman ho ng mga kababayan. I-deny, sinasabi nila maawa tayo dahil namatayan, naggaluluksa yung mga yan. Yung pag-deny ng Malacanang, mas masakit pa ho yun kaysa sa iskandalong kinasasangkutan nila ngayon eh. Yung mismong event na pinuntahan niya na kung saan siguro yung pagpalagay na natin yung asawa niya kasama sa official entourage. Natural kung asawa mo pa kasama sa official entourage, kasama ka na rin dyan. Automatic na yan. Ano ka lang, sabit ka lang, ganon. Hindi maaari yun. Kaya tayo ay naniniwala hanggat walang sa bagay pag naglabas sila, peke naman yan, sigurado. Tayo ay naniniwala, sa tingin ho natin, mataas ang tsansa na talagang kasama sa official entourage ang si Tantoko. Yung involved. Dalawa sila actually dapat. Oo. Hindi pwedeng si Claire ito. No, kaya lang itong na-observe ko rito, mga partners dininay niya. Okay? So, definitely merong sinungaling dito. Si Claire o si BP Sara. Magkaiba sila, totally magkaiba sila. Yeah. Okay? Eto, hamon na lang natin. Kung si BP Sara ang mali at fake news siya, asahan nyo babanatan niya ng banateros. Yes. Pero, pag fake news ito si Claire, dapat naman magpakalalaki si BBM. Kasi, lantarang pagsisinungaling na yan. What can you expect doon sa spokesperson ng Malacanang, ng highest office of the country, tapos ganito magbitaw. Puro kasinungalingan. Just in case, kasi hindi naman po pwedeng pareha silang tama ni BP Sara Talagang totally magkaiba. No? So, may nagsisinungaling dyan sa dalawang babae na yan. And I'm sure, in the future, malalaman natin. Sana naman, kung sino man ang mali, manindigan kayo. Hindi yung pinapasa nyo kung kani-kanino. At ito pa ang matindi, di ba yung sinasabi ni Kat kanina na pwede sila manghingi ng dokumento na that will prove na hindi totoo na nandun si Lisa Marcos. Ako ito, simple na lang eh. The first argument na binitawan mo, ano yun? Hindi kasama sa entourage ni Lisa Marcos Official entourage. si Tantoko. Show us a document na hindi siya kasama doon. Yes. I mean, meron kayo niyan eh, protocol niyo yan, sarili niyong dokumento yan eh. Di ba may sarili kayong dokumento na hindi talaga kasama? May listahan yan eh. Sino-sino ang sumabay doon sa eroplano? Di ba? May listahan kayo niyan, imposibleng wala. Protocol yan, bawat sasama na kung sinong kasama, nakalista dyan. Ba't di nyo inilabas? Puro daldal lang. Pinakita nila yung schedule for that day. Papalag na. Ayan na nga sinasabi natin eh. Pinakita nyo pa yung mga schedule kung saan nagpunta si Coca, kung saan, di ba? Labas nyo yung dokumento, yung manifest, yung kung sino yung mga nasa official entourage para talagang magkaalaman ho tayo. Ngayon, pag nakita natin, ito si ganito, ito si ganyan, makikita naman ho natin kasama ba siya dun sa aeroplano. Lalabas yung mga larawan, mga video, yung ng pasayaw-sayaw si Lisa, di ba lumabas yun? Sigurado lalabas mo yan. Hindi pa ho tapos tong issue na to. Malalim mo itong mga kababayan. Malalim mo itong mga issue na to ang dapat malaman, mapag-usapan ngayong mga panahon na to sa bansang Pilipinas.
Ito kung dapat natin, yung mga bulalo, yung mga nasa tali. Walang kwenta ho yun. Ako na nagsasabi sa inyo, ginugood time na naman tayo ng mga nasa kapangyarihan. Di ba? Hindi bumenta. Kasi ganito yan. Kahit na anong issue, pagka hindi mo kinabit ang apelido Duterte dyan, hindi bebenta yan. Yung kay Atong Ang panis na. Wala nang gustong, pakialam natin kay Atong Ang. Ngayon siya. Wala kaming pakialam. Ganun lang ho. Ngayon, ano sabi ng DOJ? Naku, parang merong connection. Nawawalang sabungero at yung war on drugs, si Tatay Digong. Ayan. Ikinabit na ang Duterte. So ano ibig sabihin yan? Gusto nilang maging maingay sa tao yung issue. Kasi pagka wala yung nakadugtong yung apelido Duterte sa issue, hindi ho yan mabenta. Ngayon, ilagay nila yung Duterte sa pag-aakala na maaakit ang atensyon ng ating mga kababayan para hindi mapag-usapan itong issue na to ni Coca at mabaling ang ating atensyon doon sa mga buto-buto dyan sa Taal Lake. Hindi ho mangyayari yun. Malabo ho yun. Ito, napaka-crucial nito. Talagang habang nasa tamang kaisipan ng mga leader ngayon na namumuno sa ating bansa. Nagpupulburon ba sila? Di natin alam. Pero sigurado dito, isa sa mga kasama nilang nagpunta sa Amerika para umaten-aten ng film fest na yan, pasayaw-sayaw pang ganun sa sa Sidisa, na overdose siya ng Coca-Cola. Yun ang sigurado dito. Oo. Na merong Pero may video din na kumakalat na kumakanta ng I Will Survive. Yung Exactly. sumalangit nawa ang kaluluwa. Magkatabi pa sila. Sumasayaw. Ito, again sumalangit nawa. Hindi natin pinag-uusapan dito si Tantoco, di natin siya sinasabihan, ganyan ka, ganun ka. Katawan niya yan, sarili niya yan, pribadong tao yan. Kung ano man ang gawin niya, magwalwal, kung sino man, maglasing, magsiga, kung ano man ang gusto nilang gawin sa mga buhay nila, wala ko tayong pakialam, mga pribadong tao yung mga yan. Pero pagka ang pinag-usapan na ho dito, kagaya ni Lisa Araneta Marcos, si Marcos Jr., yung mga matataas, si Lisa hindi opisyal. Pero kasi yan, pagka ikaw, First Lady, parang isa ka sa kumbaga reflection ka ng presidente. Yung mga shot call niya, yung mga decision making, sa ayaw sa gusto mo, makikita nila yon sa kung anong tayo siyempre katabi niya matulog yan, asawa niya yan yan yung pinakamalapit sa kanya sa lahat ng tao sa buong mundo. Araw-araw kasama niya yan. Kung ano man ang issue na pag-uusapan nilang dalawa yan. Ngayon kung ang imahe ng ating unang ginang ganito, mapaisip na ho tayo kung anong pinagagawa ng presidente natin, di ba? Yun ang kailangan natin pag-usapan. Yung mga buto-buto dyan sa Taal Lake, hayaan nyo yan. Huwag masyadong pinagpapansin yung mga buto-buto na yan.